pangalan. So kahit na ano po ang inyong pagdaanan, tatandaan nyo, lilipas din yan. Amen. Alam niyo po, nung ako po ay nagki-chemotherapy, sa mga hindi po nakakaalam, pinagaling lang po ako ng Lord sa cancer. Amen. Praise God. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Ang chemotherapy po ay hindi po madali. Pero tinuruan po ako ni Kuya Ferdy, yung aking ex-boyfriend po. Meron siyang shinare sa akin na kwento niya. Sabi niya, noon daw nag-aaral siya, kapag ka natataranta siya sa exams, ang iniisip daw niya, halimbawa ang exam ay alas 9 ng umaga, iisipin daw niya, pagdating ng alas 11, tapos na yung exam. Kapag ang chemo ko ay alas 8:30 ng umaga, sinasabi ko sa sarili ko, alas 10 ng umaga, tapos na. Natulungan po ako ng ganun, at syempre ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Word of God, kapag tayo po umaasa sa Panginoon, tayo mapapahiya. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Buong magdamag ka mang iiyak, uumaga din. Amen. May liwanag. May liwanag din. At kahit na ano pang laki ng problema na yan, may solusyon din po yan. Amen. At karamihan sa ating mga pinoproblema dati na sobra-sobra ang pag-iintindi natin. Ngayon, pag tiningnan mo, nilingon mo, natatawa ka na lang. Ba't nga ba ako para akong ewan? Eh yun lang naman pala yun. Hindi naman pala napakahirap. Kasi nga, ganun tayo. Kapag tayo po ay kaharap sa problema, nakakalimot tayo gaano kalaki ang Diyos. So huwag natin kalimutan yun, we should persist in prayer. We should rejoice in hope, endure in suffering, and persist in prayer. At gusto ko po i-share sa inyo yung Philippians 4:6 na isa rin yan sa unang-unang verses na nimimemorya ko. Do not be anxious for anything, but in everything, by prayer, Do not be anxious for anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Kung kayo ay merong mga dapat intindihin, bayaran ng mga utang, mas matangkad pa sa iyo, ilapit mo lang sa Lord. Amen. Ihingi mo sa Panginoon kasi nang may pasasalamat, mayroong ano yun may condition, nang may pasasalamat. Dahil ang kasunod na verse noon, verse 7, and the peace of God that passes understanding shall guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, lahat ng inyong pong mga iniintindi, lahat ng inyong mga kabigatan, kung meron man, ako po, lagi pong mabigat ang timbang. Pero, rejoicing in the Lord, huwag po ninyong isipin na katapusan na ng mundo. Always look at trials and challenges as an opportunity na makita nyo na naman kung paano sasagot ang Lord. One last thing na share ko sa inyo. Itong mga nakaraang buwan po, medyo maliit lang po ako pumapasok na pera sa church. Hindi po madali dahil ang ating pong rental, lahat sa isang buwan, sa mga lugar na ginagamit natin, umabot po ng almost $25,000 a month. Kahit po tayong lahat magbigay ng kahit na magkanong malaki, medyo kulang pa rin. Pero, lumipas po, ito, nakarating tayo, Disyembre, glory to God. Nang hindi po tayo pumapalya sa pagbabayad. Praise the Lord. Ang atin pong LP2, yung ating pinakamalaking LP space dyan sa 0414. Almost 6,000 po ang upa niyan sa isang buwan. Ang Diyos ang nagbabayad. Amen. Basta sinasabi ko sa Panginoon, Lord, malapit na naman ang bayaran. Bahala ka na. Ulitin ko lang po, wala po imposible sa Panginoon. You should rejoice in hope, endure in suffering, persist in prayer. Amen. Amen. Let's all stand. Tayo po tayong lahat. Pasensya na kayo, naabala yung kain ninyo. Magandang balik na po yun. Hallelujah. Sino po sa inyo ang merong hinaharap na problema na kakaibang uri ng problema? Taas ang kamay. Meron po kasi mga problema na kakaibang uri eh. Di ba? Hindi sila pangkaraniwan. At minsan parang sinasabi mo sa sarili mo, Lord, bakit sa akin nangyari to? Pero alam niyo po, the bigger the problem, the bigger the opportunity
to understand and experience the power of the living God. Na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ay hindi tao, kaya hindi siya nagsisinungaling. Lahat ng kanyang sinasabi sa kanyang salita, lahat ng pangako niya, pawang oo at amen. Amen. Praise God. Let's pray. Let's bow our heads as a sign of respect. Hallelujah. Sa Diyos na ating pong tinatawagan sa oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. If you want to raise your hands, pwede niyo pong itaas sa inyong kamay. But if you're not comfortable doing that, it's all right. As long as we come before God with sincerity in our hearts. Hallelujah. Wala po akong pilak, wala po akong ginto. Panregalo ko po sa inyo sa Pasko nito. Subalit, kaya ko pong manalangin para kayo may pagpalain ng Diyos. Let me pray for you. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, I pray, God, for each and every woman, man, na nandito, Lord, sa maliit na kwarto na ito. Panginoon, kilala mo sila, alam mo kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Alam niyo ang mga addresses nila sa Philippines at kahit dito sa Singapore. Kaya po silang habulin ng inyong pagpapala, Panginoon, saan man sila naroon. I entrust them to you, Lord. Nagkakatiwala ko po sila sa inyo. Lalo na yung may mga kakaibang uri ng problema na parang lagpas tao, lagpas ulo, na parang nakakalunod. Problema na hindi nila alam paano kaya ito malulutas. Panginoon, once again, ipakita mo sa kanila the things that are impossible with men are all possible with God. Ipakita mo sa kanila walang bagay na mahirap sa iyo. Ipakita mo sa kanila na tapat ka sa salita mo na sinabi mo, all things are possible with you. At mapatunayan nila, Lord, ang Diyos na aming sinasamba sa Horizon Church ay Diyos na totoo, Diyos na hindi maramot, Diyos na mabuti, Diyos na nagpo-provide, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagpapatawad at nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Lord, hallelujah, aming ilalagak lahat-lahat ng aming mga cares, lahat-lahat ng aming kabigatan sa inyong paanan dahil kayo po ay nagmamalasakit sa amin. And last but not the least, Lord, I pray for the respective families sa Pilipinas man o sa ibang bansa, mga kamag-anak na malayo sa kanila. Lord, I pray, pagpalain niyo lahat ng kanilang mga kamag-anakan, Panginoon. Lalong-lalo na ang mga bata, ang mga anak, mga pamangkin, Lord. At ang mga may sakit na mga matatanda sa pamilya. Lord, in the name of Jesus, let this Christmas be a Christmas for miracles. Let this Christmas be a time for peace in the family. Overflowing shalom, overflowing blessing, Lord. Completeness of serenity, completeness of favor. Hallelujah. Panginoon, salamat. And God, I also pray, Lord, for Ate Evelyn at sa kanyang buong pamilya, maging kay Ate Regina. Lord, lahat ng mga membro ng The Kretzer family, maging sa side ni Ate Reggie, Lord, at ni Ate Evelyn doon sa Bicol, at sa lahat ng dako ng mundo kung saan nandoon ang kanilang mga kamag-anakan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, i-bless nyo nga po sila, Lord God, na habang naglilingkod sila sa inyo, Panginoon, Lord, maranasan nila ang inyo pong pagre-reward in the name of Jesus. At ano man ang kanilang deepest desires, Lord, tuparin niyo po ito in your perfect time, in your perfect will. Ganun din sa lahat ng members, lahat ng taong inilagay ninyo sa ilalim ng pangangalaga ni Ate Evelyn. To you be all the glory, O God. To you be all the praise. In the name of Jesus. And everyone said, Amen. 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 Praise God. Magandang hapon po. I need to rush off kasi meron din pong leaders party celebration mamayang alas 4. Kailangan ko pa pong magluto. God bless you po. Thank you po. Okay, dokie. Pastora. Thank you po. Pastora King, alis po. Thank you, Day. Ako pa ang may regalo. Ako dapat mag-regalo.
Sabay-sabay. Yan. Tingin mo sa harap, Day. Okay na, okay na face here. Okay, Okay. sabay ulit. Yay! Thank you.